Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Angie Bituringan, isa pong daycare worker po. So, meron po akong i-share dito po sa aking center sa mga behavior po ng mga bata. So, isa din po itong problema ko po sa aking center, yung mga behavior ng mga bata. So, first session at second session po kasi ako. So, sa second session po is talagang sobrang ang ingay, parang gusto mong mangurot, gusto mong mamalo, pero iwas-iwas po yun eh. So, alam nyo, meron akong isang bata na lagi na lang na hindi siya mapakali, laging namamansin, laging kung ano-ano ang hinahawakan, at kung ano-ano ang kinukuha na gusto niyang laruin. Siya ay 4 years old po. Magfa 5 na po yon. So, ready for preparatory stage na po yon sa susunod. So, alam niyo po, ang ginagawa ko po dun is, bago kami po magsimula, syempre may free play sila. So, okay, laruin ninyo lahat. So, nilaro nila lahat, kung ano-ano. So, okay, inopen ko po yon. Kasi, ika nga ba, oo nga, bata sila. So, need nilang ng maglaro para at least ma-practice yung mga fingers, mga daliri nila. So, doon mo makikita yung socialization ng mga bata. Then, during class hour na po, gisimula po ako ng alas 8. Sa second session ko po is 10 to 12 po. So, itong second session ko po is, itong bata na ito, sobra na po kasi. Kaya ang ginagawa ko po is, tapos na po yung free play nila, bago kami mag-pray, nilalagay ko po siya dun sa may table ko na maliit, may upuan po doon. So, nihiwalay ko po siya. Total, natapos na po yung free play po nila. So, tahimik naman po siya dun sa may upuan. Kasi pag andun po siya sa katabi niya, lahat na lang, wala eh, dinidisturbo po. Kaya ang ginawa ko na lang po is, malapit lang naman po yung table ko sa may upuan ng mga bata. So, yun. So, during the process of learning, ayun po, sa may activity po nila, binibigyan ko sila ng activity. So, yun. Hindi naman iba yung activity niya. Makakaparehas din po yun. So, example po yung letter B namin. Yun po. So, para ma-memorize nila yung letter B, first po is meron po yung activity ko na nag-draw po ako ng letter B na bagay. So, ang gawin po nila doon is kulayan nila yung mga nagsisimula sa letrang B na bagay. So, halimbawa yung bahay, bato, ayun po. Tapos, bola, ayun po. Kukulayan po nila yon. So, next, after that is, bago nila ipapabasa po sa kanila kung ano yung letter na yun po. So, at least doon nila malalaman na ito pala ay nagsisimula sa letrang B. So, ayun po. So, ayun ang ginagawa ko. So, inuuna ko po yung bata na yun na tatapusin ko po. So, yun po ang ginagawa ko. Nauna siya, okay. Sige, tapos ka na. Pwede ka nang maglaro ha. Pero, be careful na naman po. Huwag kang mangurot. Huwag ka pong mang-away, okay? Pag mang-aaway ka, anong gagawin ko sa'yo? O, sabi ni mama mo, papaluin kita, pero hindi po kita papaluin. Ang gagawin ko po sa'yo ay ipapaupo na naman po kita dito at magsulat. Gusto mo yun? Sabi din niya is, hindi po ma'am. So, doon, talagang pagod na yung bata sa pagsusulat. Pero, yun talaga ang ginagawa ko. Kasi, ang dami po pong mga bata, isa lang po siya na disturbo po. So, pwede pong gawin, sa akin po, pwede ko pong continuous na gawin yun hanggang sa makita ko na nag-improve po yung bata at hindi ko na po gagawin yun kung nag-improve po ang bata. At least may matutunan pa ang bata. So, yun po ang behavior na na-discover ko po dito sa aking center. So, next is
um, after ng class ko po is, bago po sila uuwi, pinapabasa ko po or pinapa-identify ko po yung sinulat o kinulayan nilang nagsisimula sa bagay na nagsisimula sa B. Yun. So, halimbawa, meron po dito yung mga activities nila na B. Ganun po yun. Pinapakita ko po sa kanila. Bago ka po uwi, sabihin mo muna kung ano yung bagay na ito. Sabihin nila, bahay, bato. Okay, so ano yung unang tunog? Sabihin nila, ba, ba, ba. Ayan. So, dito ako natatawa pag lalabas sila. Sinisigaw nila na, bahay, bahay, ba, ba, ba. Bato, bato, ba, ba, ba. Ay, ganun po yun. So, yun. Doon ako masaya naman kapag uwian na. Kasi talagang sinasabi nila, o di at least may natutunan po sila sa 2 hours na pag-stay nila dito sa center. Hindi lang po sa more on playing, socialization. Kasi talaga po, mapapagod din naman po yung bata na maglaro. At mapapagod din naman po yung bata na makipag-socialize sa isang bata, 'di ba? So, yun naman po ang dapat gawin natin para matuto yung bata. Hindi lamang po yung kwento-kwento, 'di ba? Pwede naman po tingnan natin kung anong kaya ng bata, kung saan ang kaya niya, o 'di ba? Try din po natin na ganun po. Talagang sa akin ganun po 'yon sa isang bata, yung behavior niya. So, ito lang po ang aking i-share po sa inyo. So, thank you.